dahil dito sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema doon sa issue ng impeachment kay Sara Duterte, doon pala sa motion for reconsideration, yung huling dinesisyonan, na nilabas lang ang desisyon ng isang araw, binago pa pala ng Korte Suprema yung yung timetable. Maaalala natin noong July 25, 2025, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, dahil ifinail ang impeachment laban kay Sara February 5 at ito'y unconstitutional, papasok na ngayon ang 1-year bar rule. Bawal mag-file ng impeachment sa loob ng 1 year. Kaya kung February 5 final yung huling impeachment kay Sara na idiniklarang unconstitutional, February 6. Yun ang alam natin, February 6. Ngayon, dito sa motion for reconsideration, nilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito, hindi na naman daw February 6. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi February 6. January 14, pwede nang mag-file. Ano ba to? Ang gulo-gulo na. Ang gulo-gulo na. Kaya, ang gagawin ngayon ng mga civil society at yung mga dating nag-file ng impeachment complaints kay Sara Duterte noong 2025, magpa-file uli ngayon. Pero hindi February 6, February 2, Lunes. Bakit February 2 Lunes? Para unahan, kasi baka may mga kakampi si Sara o pro Duterte na magpa-file ng mahina na impeachment complaint para lang matrigger yung 1-year bar rule laban kay Sara. Hindi natin mapapayagan yan. Kaya ang mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan, sa Lunes, February 2 pa lang, mayroon nang magpa-file ng impeachment. Mga kabunyog. Kaya, ang gulo-gulo kasi. Grabe itong mga ginawang ito ng Korte Suprema. Sabi ni Sani Batay, ang gulo ng Supreme Court. Mamaya ipapaliwanag ko bakit sinabi na naman ng Korte Suprema na yung 1-year bar rule hindi February 6. Hindi February. Iniba kasi ng Korte Suprema yung definition ng session days. Iniba. Iniba, mga kabunyog. Kaya yun yung sinasabi natin. Yan yung sinasabi ni Senate President Soto. Ang ginawang ito ng Korte Suprema ay judicial overreach. Judicial legislation. Ang ginawa ng Korte Suprema, sila na yung gumawa ng rules para sa impeachment. Hindi naman trabaho yan ng Korte Suprema. Hindi trabaho ng Korte Suprema ang gumawa ng rules tungkol sa impeachment. Nakalagay yan sa konstitusyon. Yung ating Article 11 ng konstitusyon, mga kabunyog, ito yan, Article 11 ng konstitusyon. Yan, tingnan nyo to. Yan. Article 11 ng konstitusyon, napakalinaw dyan sa Article 11, 1987 Constitution. Article 11, accountability of public officers. Ngayon, anong nakalagay sa Section 3 niyan? Section 3. Anong nakalagay sa Section 3? Ito yung nakalagay sa Section 3 niyan, mga kabunyog. Sabi sa Section 3 ng Article 11, ayan Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan, napakalinaw yung Section 3, Paragraph 1. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Exclusive, Sila lang ang pwedeng mag-initiate ng impeachment. Siyempre, impeachment yan. Kailangan dyan ng rules. Kailangan may rules na isulat. Anong nakalagay sa Section 8, sa Paragraph 8? Ang nakalagay sa Paragraph 8 ito, mga kabunyog, mga kababayan. Under Paragraph 8, ito. Tingnan nyo yung Paragraph 8. Yung Paragraph 8, nakalagay dyan, mga kabunyog. Ayan, Paragraph 8. Lakihan ko. Anong nakalagay? Tingnan nyo, ang nakalagay. The Congress
shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So ibig sabihin, ang may power na gumawa ng rules kung paano ang gagawin na procedure sa impeachment, hindi Korte Suprema. Pag Korte Suprema na ang gumawa ng rules, judicial legislation na yan. Nakalagay yan, Constitution, no? The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ang tinutukoy na section, yung section 3. Ito'y paragraph 8 ng section 3, article 11. Kaya lang ang ginawa ng Korte Suprema, talagang gumawa na ang Korte Suprema ng rules. Sila na yung gumawa. O ngayon, ang gulo-gulo ng rules. Ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin ng session days ay calendar days. Ang ibig sabihin ng session days ay calendar days. Patay. Kaya sabi nga ni Adolf Ascuna, retired Associate Justice, calendar days, not session days, sunk VP Sara impeachment case. Kumbaga, yung paglilinaw ng Korte Suprema sa MR nito na ang session days ay calendar days, nabago na naman yung timetable. Kaya mga kabunyog, ngayon, ang paglilinaw ngayon, yung 1-year bar rule, hindi February 6. Kasi kung ang session days ay calendar days, January 14, hindi February 6. Kaya magpapasiguro na ngayon yung mga civil society. Magpa-file na sila ng impeachment kay Sara February 2 pa lang. Ito yung paliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes niyan kagabi. Kung napanood nyo yung talakayan namin ni dating Senador Sonny Trillanes kagabi, ito yun, panoorin nyo. Pagka Suprema, tapos final na yan. Gini-geo mapping namin mga tapos gini-geo mapping namin yung mga by the way, Tony, natin. Ito na ngayon with the new lumalabas SC decision pa. Lumalabas yung January 14 pa. 1 year ban. Natapos yung Kaya technically pwede 1 year ban. Kaya technically pwede na mag-file magpa-file sa impeachment. O ngayon, mga kusino man na magpa-file sa impeachment. O ngayon, na February 9, base sa ating impormasyon, sa February imbis na February 9 ipa-file, para hindi na masingitan sa February 2 na sino mang ipa-file. Para hindi na masingitan ng kung sino mang impeachment laban mag-file ng mga mahinang impeachment laban kay Sara. Meron magpa-file sa February 2. Meron magpa-file sa February 2. So, hindi totoo kasi maraming post kasi yung mga supporters ni Sara. Hindi totoo kasi maraming post kasi yung mga supporters ni Sara. So yan mga kabunyog ha. So nakita nyo, dahil nga January 14 papalo yung 1 year ban, hindi February 6, dapat ang plano sana ng grupo nila dating Senador Sonny Trillanes, February 9 magpa-file. February 9. Pero ngayon hindi na. February 2, magpa-file na. February 2, magpa-file na, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit? Baka kasi may gawing maniubra ang kampo ni Sara, unahan tayo. Ang problema ngayon, paunahan na. Paunahan na. Ngayon, kung magpa-file tayo February 6 or February 9, hindi kasi tayo pwede February 6. Kasi ano bang araw ang February 6? Ang February 6 ay pumapatak. February 9 sana yung unang plano. Pero ngayon, ang gagawin na, after kasi February 6. After February 6. So ngayon, February 9. Para makasiguro, dahil sinabi na ng Korte Suprema, iba na yung interpretation ng session days, calendar days na. Kaya yung calendar days, yan na yung susundin. Di ibig sabihin napaaga ngayon yung 1 year bar rule. Dahil napaaga yung 1 year bar rule, dapat agahan din yung pag-file. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi rin itong dating Senador Sonny Trillanes. Talagang handa. Pati yung Makabayan Black, handa na rin. Yan yung pagkakaiba ng mga grupo na gusto lang manira sa kayong mga grupo na gusto talagang mapanagot ang dapat managot. Yan ang pagkakaiba. Kung kahit na ano pang gawin ng Korte Suprema, pabago-bago ng desisyon, sige lang tayo. Susundin natin yan.
Kasi gusto talaga nating mapanagot si Sara Duterte. Ganun tayo. Ha? Kahit pabago-bago ng desisyon ng Korte Suprema, kung ano-anong mga sinabi, dati February 6, ngayon na naman January 14, sige lang. Ready naman ang ating mga ebidensya. Ready naman ang ating mga testigo. Ready naman ang mga mag-i-endorse na mga kongresista. Hindi tayo tulad nila Mike Defensor, Chavit Singson, Topacio. Sila na mga DDS, magpapile daw kay PBBM. Ready na daw ang mga testigo at ebidensya. Nung wala si Cheloy Garafil, yung Secretary General, pwede naman silang bumalik Lunes, hindi na bumalik. Yung pala, wala nang mag-i-endorse. Tayo hindi ganon. Kasi tayo, talagang gusto natin mapanagot si Sara. Ha? Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Kahit binago na naman ang Korte Suprema, napaaga na naman. Ha? Napaaga na naman, ay ano ito? Kaya natin na mapaaga rin ang pag-file. Kung sinabi ng Korte Suprema, January 14 pwede na, o sige, February 2, magpa-file na. Napanood nyo si dating Senador Sani Trillanes. Oh, yan yung discussion natin kagabi. Ang bayan, ang Makabayan Black, ready na rin. Ready na rin ang Makabayan Black. Oh, kaya hindi natin susurindiran yan. Hindi natin. Kaya yung mga kampon ni Sara Duterte na nagsasabi, oh, talo na kayo. Wala na, finish na, period na, tapos na. Sabi ng Korte Suprema, finish na. Hindi totoo yun. Ha? Ang Korte Suprema, nilinaw lang yung mga rules. Kahit pabago-bago yung mga rules ng Korte Suprema, kahit yung paglilinaw ng Korte Suprema ay parang judicial legislation na, kasi yung paggawa ng rules, hindi naman talaga trabaho ng Korte Suprema yan. Sa Kongreso yan. Anyway, wala naman tayong magagawa. Korte Suprema yan. Laban tayo. Laban tayo. Kaya sa Monday, magpa-file na. February 2. Umaga. Ha? Oh. Pagkatapos niyan, may susunod pa. Pagkatapos ng February 2 na filing, mayroon pang kasunod. Yung Makabayan Black, magpa-file na rin. Alam ko, parang February 6. February 6. Oh. Sunod-sunod na yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, magulo itong nangyaring ito na paglilinaw ng Korte Suprema. Kaya lang, kahit magulo, lalaban tayo. Kasi ang habol natin dito, mapanagot si Sara Duterte. Hindi tayo tulad ng mga DDS na ang plano lang talaga para sa pag-file ng impeachment, propaganda at paninira. Kasi kung gusto nila mapanagot si PBBM, ipapile talaga nila yan. O ngayon, wala naman. Tapos magpipress con si Defensor. Tapos magrarally, inapi daw sila. Minaniobra daw para hindi sila makapag-file. Ay, wala. Tinalo pa nga sila ng Makabayan Black. Yung Makabayan Black, yung mga leftist, totoo talaga. Ang gusto ng Makabayan Black, mapanagot si Duterte, mapanagot si PBBM. O nag-file sila. O, ang grupo ng mga DDS hindi. Ang gusto lang talaga naman nila, masira ang administrasyon. O, yun. Hindi talaga sila seryoso sa mga filing na yan. O, tingnan nyo. Gusto nilang mapanagot si Martin Romualdez. Wala naman silang pinoproduce ng mga ebidensya at testigo laban kay Romualdez. O, yan ang problema dyan sa mga DDS. Ang gusto lang nila, mapaupo si Sara. Paano naman nila mapapaupo si Sara? Wala naman silang suporta. So shout out tayo kay Junbun Manlag sa Cluster 8 sa New York. Yan. Kaya itong grupo nila Mix for Remore, itong mga DDS, wala. Kasabi-sabi lang. Dapat daw kasuhan na si Romualdez. Wala pinoproduce na ebidensya at testigo. Kasuhan na daw si PBBM. Impeachment. Oh, nasaan? Bakit hindi nyo pinail? Itong mga civil society, Makabayan Black, Magdalo, kami sa Bunyog, hindi. Pag sinabi naming panagutin si Sara, kahit pabago-bago pa ang desisyon ng Korte Suprema, laban. Diba? Kasi ang gusto namin, hindi naman paninira kay Sara. Hindi naman paninira kay Sara, panagutin si Sara. Yun. Kahit anong gawin pa nilang mga sabi nila, panalo na sila dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Yung Korte Suprema rin, pabago-bago rin. Kahit pabago-bago ang desisyon ng Korte Suprema, susundin natin yan. Kahit mahirap, kahit magulo, susundin natin yan. Itong mga DDS,
nag-file sila ng impeachment kay PBBM noong Thursday, ano? Pagdating nila doon, wala si Sheloy Garafil. Ayaw na nilang bumalik. Nung Monday, wala na silang endorser, sabi ni Mike Defensor, kaya hindi na nila tinuloy ang impeachment. Yan yung yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nangyari sa mga DDS, reklamo ng reklamo, wala namang testigo. Gustong mapanagot si Romualdez, hindi nagpo-produce ng ebidensya at testigo. Gustong i-impeach si PBBM, wala namang endorser. Ay, magulo talaga yan. Kaya, ang nangyayari sa kanila, pagulo lang sa Pilipinas. Kami sa Bunyog, kami ni dating Senador Sonny Trillanes, sila sa Magdalo, ang Makabayan Bloc, ang Liberal Party, ang Akbayan, ang gusto namin pagpapanagot. Pagpapanagot. Kaya, kahit pamahirap, yung desisyon ng Korte Suprema, ang daming binago. Ngayon na naman, hindi na naman February 6, January 14 na naman. Napanood nyo. Jaka Building, shout out sa iyo. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, magpa-file na tayo February 2. Ready na. Sa Lunes. Ready na. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Yung mga tulad nila Cyril Diamante, nila Mix Purimor, ito? Reklamo ng reklamo, inaapi daw sila, hinarang daw ang impeachment nila. Paano ka naman makakapag-impeach kay PBBM? Wala naman kayong endorser. Kahit isang kongresista, wala kayong makuha. Ang saklap naman yan. Tapos mananawagan ng people power, ang aatin 35 lang, lahat pa vloggers. Mananawagan naman ng withdrawal of military support, isa lang na colonel ang si Mungaw. Wala. Talagang mahirap. Pero tayo, ang grupo ng civil society, ang grupo ng mga cause-oriented groups, ang grupo ng simbahan, ready tayo. Ready tayo. Ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema, binago-bago man yung mga pitsa, tuloy tayo. Kaya sa Monday, abangan ninyo, napanood nyo naman yung sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, may magpa-file na sa Monday. Yan, sa mga na-late, ipanood ko yung sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes. SC decision, lumalabas, January 14 pa, natapos yung 1-year ban. Kaya technically, pwede na mag-file ang mga kung sino man na magpa-file sa impeachment. Ngayon, base sa ating impormasyon, imbis na February 9 ipa-file, sa February 2 na ipa-file para hindi na masingitan ng kung sino mang mag-file ng mga mahinang impeachment laban kay Sara. So, meron magpa-file sa February 2 ng umaga. Ayan February 2. Kaya abangan nyo rin sa aking mga YouTube channels, sa aking mga social media accounts, abangan nyo. Iko-cover natin yung pag-file na yan. Sunod-sunod na yan. February 6 may magpa-file uli. Ang alam ko, Makabayan Bloc. Kung hindi February, kasi ang alam ko, ang una kasi, February 6 nga, ay biglang lumabas yung desisyon ng Korte Suprema dun sa MR. Ito yung paliwanag, mga kabunyog. Ito. Ipakita ko sa inyo yung paliwanag. The House of Representatives argued that SecGen and Speaker had 10 session days to enter the impeachment complaints in the order of business. And according to their reasoning, one session day can be several calendar days because the session is merely suspended at the end of the calendar day. The complaints arrived at SecGen on December 2, 4, and 19. Congress went on break on December 20th, 2024. Then resumed in January 13, 2025. The Supreme Court ruled that since receiving the first complaint on the second, the House had until January 13 to enter it in the subsequent complaints in the order of business and refer to committee. Failing to do so, the 1-year bar began on January 14th and fourth impeachment complaint, which allegedly arrived on February 5, was filed out of time. Why January 14? Because the Supreme Court said that the term 10 session days in the Constitution refer to calendar days when Congress holds a plenary session, which is the ordinary meaning of the term, thus dismissing Congress claim. Yun. Dati, ang sinabi ng Korte Suprema, ang 1-year bar rule sa February 6.
Pero ngayon, may bago na naman paglilinaw based doon sa MR. O yan. Actually, nabasa ko yung ganyang mga paliwanag sa iba-ibang mga platforms. Kahit kay Dean Mel Santa Maria, ganyan yung paliwanag. Binago talaga ng Korte Suprema yung ibig sabihin ng session days. Ang tinutukol niya na session days ay calendar days. Yan din yung sinabi ni Adolf Ascona. Itong post na ito, kahit sa mga DDS, ganun din yung kanilang paliwanag. Kay Attorney Trixie Cruz Angeles yan. O yan, lahat na. Kaya wala na kung ganyan talaga ang paliwanag ng Korte Suprema, sundin natin. Kasi kung hindi, matiteknikal tayo. Kaya tama yung sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Ang gawin natin, mag-file na tayo. Huwag na nating hintayin pa na mag-February 6 or February 9. Baka mag-file ang mga DDS ng mahinang impeachment complaint, mauunahan tayo. Kaya February 2, sa Lunes, mayroon nang magpa-file ang grupo nila dating Senador Sonny Trillanes. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, grabe pabago-bago ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang, wala tayong magagawa Korte Suprema yan. Kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, sundin natin. Kasi ang gusto natin, mapanagot si Sara Duterte. Hindi tayo tulad ng mga DDS na wala lang yung House Secretary General, hindi na daw tuloy ang impeachment. Yung pala ang totoo, wala naman mag-i-endorse ng kanilang impeachment complaint. Yun lang. Tayo kahit ano man yan, maraming mga kongresista tayo na mag-i-endorse ng impeachment complaints. Sa totoo lang. Nandyan si Laila de Lima na mag-i-endorse ng impeachment complaint. Nandyan si Chel Jokno. Nandyan yung mga kongresista ng Akbayan. Si Percy Sindanya. Pwede yan. Yung congresswoman ng Dinagat, si Kaka Bagaw. Si Congresswoman Crisel Luistro ng Albay, Liberal Party yan. Maraming pwedeng mag-endorse. Nandyan pa yung Makabayan Black, 3 din yan. Si Congressman Tinio, si Congresswoman Sara Ilago, si Congresswoman Renico. Kaya hindi tayo mawawala na mag-i-endorse na kongresista. Ang wala, ang DDS. Kahit isa walang nakuha. Kahit isa walang nakuha. Kasi tayo, may prinsipyo tayo. Kahit hindi naman tayo naghahangad na bayaran o wala. Ang mga lumalaban para mapanagot si Sara, walang bayad dito. Walang bayad dito. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo papamaniubra dyan sa mga DDS. Kung namaniubra man nila, kung namaniubra man nila si Chis Escudero, di umano ginapang din ng Korte Suprema. Wala tayong pakialam dyan. Basta tayo, pag sinabi ng Korte Suprema ito, okay, sundin natin. Sundin natin. Ready tayo dyan. Pag sinabi nilang hindi February 6, mas maaga pa. Hindi February 6, mas maaga pa. Ready din tayo dyan. Okay? Kaya, tayo mga kabunyog, mga kababayan? Hindi tayo tulad ng mga DDS na kung anong mga propaganda ang pinapalabas. Wala lang naman talaga kasing silang suporta. Magaling lang sila sa press con. Di ba? Magaling lang sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, sila Topacio mag-press con. Kung anong sasabihin, anong sabi ng Attorney Harold Respecio? Marami kaming supporters. Marami kaming supporters. Naghihintay lang ng tawag namin. Kaya lang, nung Lunes, nag-release ng statement sila Mike Defensor. Nagbago daw ng isip yung mga endorsers nila. Na-pressure daw, na-pressure. Paano na-pressure? Kung matibay ang paninindigan, hindi kayo madadala sa mga pressure na yan. Kaya kami, yung talakayan namin ni dating Senador Sonny Trillanes kagabi, sabi namin, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Hindi tayo tulad ng dahil lang may desisyon ng Korte Suprema, tapos pabago-bago ang desisyon ng Korte Suprema, hindi na tayo tuloy sa laban. Hindi. Pag sinabi ng Korte Suprema ito, sige, sundin natin. Kahit dismayado tayo sa desisyon ng Korte Suprema, susundin natin yan. Handa tayo, anumang klase ang laban. Yun, di ba? Yun ang totoong laban. Bakit? Kasi tayo hindi bayaran. Pangalawa, tayo, ang gusto talaga natin, mapanagot si Sara. Ano yun
Yan yung ating paninindigan. Hindi naman tayo madaling, ang nakakatawa nga doon sa mga DDS, sabi ni Mike Defensor sa statement nila, marami daw silang nakumbinsi na mga kongresista na mag-i-endorse. Kaya lang, nung huli na daw, nagbago ng isip. Nagbago ng isip. Ano ba yan? Nagbago ng isip? Ang, Ay, wala. Alam nyo mga kabunyog, sa totoo lang, marami na akong discussion. Sabi ko, nakaka-frustrate itong Korte Suprema kasi hindi naman sila dapat gumagawa ng rules. Hindi nila trabaho yan. Judicial legislation yan. Kaya lang, anong gagawin natin? Kaysa sa hindi tayo sumunod dyan. Pag hindi tayo sumunod sa desisyon ng Korte Suprema, hindi na tayo makaka-file ng impeachment kay Sara. Alin ang importante? Kailangan mapanagot natin si Sara. Kailangan mapanagot natin yan. Pananagutan ang pinag-uusapan dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.